Nagsimula ang ating kwento sa isang gabi sa may tulay. May isang lalaking tinitignan ang kanyang cellphone at binabasa ang mensahe mula sa ama ni Jinwoo at sinasabing nagkaroon siya ng pinakamalaking takot sa buhay niya pagkatapos bisitahin ang XX Korean Medicine Clinic. Parang marami sa mga may impeksyon ang pumupunta sa lugar na iyon. Siguro dahil sa sitwasyon ng corona. May mga nag-comment naman na nagsisi dahil kakagaling lang daw niya sa clinic na yon. Ang isa naman ay sinasabi na hindi na daw siya babalik doon dahil puno pala ng taong infected ang klinika na yon, at ang isa ay sinasabi na sa tingin niya, di daw na-manage ng maayos ng klinika ang coronavirus. Tumawa ang lalaki at sinabi na hindi ito ang dahilan bakit siya naging Korean medicine doctor. Di siya makapaniwala na mababaon siya sa utang matapos mabaigo 3 taon makalipas buksan ang kanyang klinik, at nagtatanong kung bakit natsyempuhan pa ng breakout ng coronavirus ang pagbukas niya ng klinik. Habang nasa tulay at may hawak na bote ng alak, ay napasigaw siya sa pagtatakam kung bakit nai-infect ng COVID ang mga pumupunta sa klinik niya, at pinagbibintangan pang ang klinik niya pa mismo ang nagdadala ng virus. Hindi niya naman ginasto mangyari yon. Nang biglang nadulas ang kanyang paa at tuluyang nahulog sa tulay ng ulo at nagtataka kung bakit nasa ibaba ng paa niya ang kalangitan. At nang biglang nahulog na siya sa tubig. Nang panahong yon, ay di niya alam kung ano na mangyayari sa kanya. Na siya ay isang normal na Korean medicine doctor ay magiging isang divine physician pala sa isang nobela. Biglang may nag-pop up sa notification na nagsasabi na maayos na ang HP system. Tapos ay sinabing maaari na daw makakuha ang HP mula sa kanya mga internal organs sa pamamagitan ng paggagamot. Sinabi din sa notification na kada makukuha mo na HP, matutunan niya rin ang iba't ibang uri ng skills at pagsama ng mga nilalang. Ipinakita din sa system niya ang kasalukuyang HP ay 0. Nagtaka ang lalaki kung nasaan siya, iniisip niya kung sino ang lalaking nakatingin sa kanya, kung ito ba ay Square na sumagip sa kanya mula sa pagkakahulog sa ilog. At nasabi na lamang niya na makakapagbagong buhay na siya, mabutit buhay pa siya. At habang mahigpit na pagkakapit sa isang kumot, naisip din niya na maijing ng mabuhay ng baon sa utang kesa mamatay. At bigla na lang niya binanggit na mag-iingat na siya sa susunod. Ngunit napansin niya na wala siya sa hospital, siya ay nasa isang malaking at magarbong kwarto na may napakalaking bintana. Nagtataka siya sa kakaibang kasangkapan na nakita niya, para siyang nasa isang set ng pelikula na nasa makalumang panahon. Nang biglang, isang boses mula sa lalaki ang pasiga. Kamahalan. Makikita ang isang lalaking may balbas at bigot na umiiyak at tinatanong kung nakikita daw ba siya nito. Bigla siyang nagulat sa reaksyon ng lalaki sa kanyang harapan at nagtaka kung sino tong di pamilyar na tao. At kung bakit siya umiiyak. Tinanong niya ito kung sino siya at nagtaka ang may balbas at biguteng tao kung bakit di niya siya nakikilala. Ngunit pasiga pa ring nagpakilala ang lalaki na siya si Garden, ang kanyang personal na doktor. Siya si Piero Garden. Nagtataka siya sa pinagsasabi ni Garden at nagpakuha na lamang siya ng tubig. At ilang sandali lang ay bago pa man matapos ang pagpapakuha niya ng tubig, ay iniaabot na agad ni Garden ang napaka-eleganteng basong may lamang tubig sa lalaki. Gulat na gulat ang lalaki dahil sa bilis ng kanyang tugon, at nagulat din siya sa baso na iniabot sa kanya, nagtaka kung tunay nga bang diamante ang nakakabit dito, pero hindi siya mukhang peke. Ininom ng lalaki ang tubig sa baso at naisip nito na amoy 24 na carat diamond. At napansin niya ang refleksyon ng sarili sa isang salamin, at laking gulat niya sa kanyang refleksyon na nakita. Isang binata na may gray na buhok at asul na mata. Bigla siyang nabilaukan sa kanyang nakita at agad namang umalelay si Garden sa kanya upang panasan ang natapon na tubig sa kanyang mukha habang siya ay napapamura sa kanyang sarili dahil di makapaniwala sa nakita sa kanyang refleksyon. Nang bigla siyang natauhan at nabanggit ang pangalang Raquel Adria Magentano, habang pinapakita ang isang fantasy novel na may pamagat na Demon Sworn Emperor. Ito pala ang novel na binabasa niya nung gabi bago pa man siya mag-inom. Nagtataka siya kung siya daw naging karakter sa isang novel. Humingi ng pabor ang isang lalaki kay Garden kung pid daw siya netong sampelan, ngunit nagulat si Garden nang marinig ang pabor na hinihingi niya, kaya nagpa siya na lamang ang isang lalaki na siya na lamang sa sample sa kanyang sarili. Napasigaw na lamang ng kamahalan. Si Garden sa ginawa ng lalaki. Sakit. Nag-aalala, tinanong ni Garden ang lalaki kung ayos lang ba ito. Ngunit nabanggit na lamang ng lalaki sa kanyang sarili na di nga ito panaginip habang hawak ang kanyang mukha. Di maipaliwanag ang kasiyahan ng malaman niyang siya nga ang Crown Prince sa nobelang kanyang nabasa. Na siya na ngayon si Raquel. Ibig sabihin, lahat ng utang at interest neto dahil sa nalugi niyang klinik ay matatakasan na niya at mabubuhay ng walang humahabol sa utang sa kanya. Lubos ang kanyang kasiyahan sa kanyang sarili.
Ngunit biglang pakiramdam neto na para siyang nawalan ng balanse. Mabilis na nag-alala si Garden at napaalalay sa likod at kamay ni Rockil. Nagtataka si Rockil kung anong nangyayari. Nanginginig ang kanyang kamay, ramdam niya ang sobrang hina ng kanyang katawan, pakiramdam niya ay mas mahina pa siya sa mga 40 years old na tao. Bigla siyang napabalikwas at di makapaniwala nang maalala niya ang istorya ng nobela. Sa unang kalahati ng istorya ng nobelang Demon Sword Emperor, si Rockil na Crown Prince ay hindi kabilang sa pangunahing bida ng istorya, siya ay isang normal na karakter sa istorya na bedridden mula pagkabata. At sa edad na 22, siya ay namatay. Kaya tinawag ni Rockil si Garden at tinanong niya ito kung ilang taon na siya ngayon, at sumagot naman si Garden na siya ay 21 years old na. Laking gulat ni Rockil sa kanyang narinig. Napakagatlabi na lamang siya habang tinatanong ang kanyang sarili kung kailan ba siya nagkamali, kailan pa siya naging extra lamang sa isang nobela. Buong akala niya ay matatakasan na niya ang kanyang mga utang at mabubuhay ng masagana dahil isa na siyang Crown Prince. Ngunit, isang taon na lang ang natitira sa kanyang buhay. Nakakasiguro siya na ang Crown Prince ay nakukuha ang pinakamahuhusay na pampagaling sa buong mundo. At dahil di pa rin napagaling ng pinakamamahuhusay na doktor, ay malamang ay maraming beses na rin itong ipinagdadasal ng mga pari, at namatay pa din sa kalagitnaan ng istorya dahil di niya kinaya ang kanyang karamdaman. At napagtanto niyang meron na lang isang paraan para sa kanya ngayon. Sa harap ng salamin, nakikita ang refleksyon ni Rockil bilang isang doktor na dati niyang katauhan. Tinawag niya si Garden at agad itong tumugon. Sinabi niya kay Garden na may kailangang siyang gawin kaya kailangan niya ng mga karayom. Ang sukat ay di importante, ngunit kailangan niya ng marami, pasigaw na utos ni Rockil. Ako na ngayon bahala sa sarili ko. Napabuntong hinga si Rockil habang nakaupo sa kanyang kama, habang chini-check ang kanyang pulso at iniisip kung ano ang kanyang sakit. Nakaupo siya, nakapokus sa kanyang pulso habang sinusuri ang iba't ibang klase ng pulso. Intermittent pulse, skipping pulse, Boyne Calden pulse, UG acupoint, fucking stone pulse, untangling rope pulse, leaky roof pulse, swimming shrimp pulse, sparrow pecking pulse, na mas kilala bilang 10 strange pulses. Kung isa dito ay pamilya, ay siguradong madami siyang internal injuries. Nabanggit na lamang ni Rockil na ang hirap ng buhay habang nagpo-focus sa pagsusuri ng kanyang pulso. Pinakita na nakabalik na si Garden sa kwarto ni Rockil. Hingal at may mga dala itong karayong nakabalot sa puting tela. Sinabihan ni Rockil si Garden na ay latag na lamang niya ito sa kanyang kama. Matapos mailatag, nakatayo si Rockil, sinusuri ang mga karayom at kumuha ng isa, at nagulantang sa laki nito. Habang pinapainitan ni Rockil ang karayom sa kandila na nakalagay sa maliit na lamesa, nauutol-utol na tinanong ni Garden kung saan ba niya gagamitin ang mga karayom na pinakuha niya. At nakangiting iniangat ni Rockil ang karayom at sinabing, bahagya lang naman niyang itutusok sa kanyang katawan. Laking gulat ni Garden sa narinig at bilang napakapitan sa tuhod ni Rockil, nagsusumamo habang umiiyak. Nais ni Garden na kumalma si Rockil at ayaw niyang saktan ang sarili. Napangiwi si Rockil habang iginiit ni Garden na siya ang tagapagmana ng imperyo at naiintindihan daw ni Garden na nasasaktan si Rockil, pero wag daw niyang parusahan ang kanyang sarili tulad nito. Inawat naman ito ni Rockil at ipinaliwanag na mali ang kanyang inaakala. Nahimasmasan si Garden habang sinasabi ni Rockil na para ito sa ikabubuti ng kanyang katawan. Pinapakitang pinapainitan na ni Rockil ang karayom habang nagbibilin kay Garden na kung walang mangyaring masama sa kanya pagkatapos niyang gawin ang pagtusok, ay dapat magtiwala na siya mula ngayon. Nagulat at napailing si Garden sa tugon ni Rockil, ngunit yumuko din at sinabing, kung ano ang iyong kagustuhan, ay magtitiwala ako. Sinabihan ni Rockil na huwag mag-alala sa kanya at hindi siya magsisisi habang hinuhubad ang kanyang damit. Ang unang karayom ay ang pinaka-importante para sa breathing organ. Humiga siya sa kama, katabi ang mga karayom. Kailangan niyang maging relax sa paghinga bago ang lahat para sa pagsisimula ng 12 meridians. Ang isa na pinaka-connected sa baga ay Long Meridian of Han, Tayin. Napare siya habang itinutusok ang unang karayom sa kanyang katawan. Iniisip niya kung dahil lang ba sa laki ng karayom pero ramdam niya ang sakit. Pinapakita ang epekto ng pagtusok ng karayom. Long isang acupoint, Cloudgate acupoint, upper arm assembly acupoint. Pawisan niyang natapos ang isang karayom. Nang biglang may isang pop-up notification na naman ang lumabas. Sinasabing ang katawan daw niya ay umaayos dahil sa tamang acupuncture na ginawa niya. Ipinakita din na bahagyang gumaling ang function ng kanyang internal organs. Ipinakita din ang kanyang baga na mula sa walang buhay ay tila may kisap na liwanag mula dito. At lumabas ang notification na sinasabi na gumagana na muli ang kanyang baga.
Makikita ang biglang pagmulat ng mata ng pink na nilalang, ito ay ang kanyang baga. Masayang-masaya ito habang sumasayaw sa tugtugin, at tila naka-thumbs up at nakakindat pa sa kanya sa tuwa. Lumabas naman sa notification na nagbigay ng 2 thumbs up sa kanya ang kanyang baga at sinasabi na mayroong 100 HP ito. Ipinakita ang 100 HP sa notification screen. Gulat at takang-taka naman si Rockil sa kanyang mga nakikita. At nabanggit na lamang ang salitang, mascots. Takang-taka si Rockil sa kanyang nasasaksihan, winawasiwas ang kanyang kamay na tila ba nagko-control ng cellphone sa kanyang harapan. Ngunit nag-aalala naman si Garden sa kanya. Tinanong ni Rockil kay Garden kung ano ang kanyang nakikita, na para bang isang status window. Takip bibig na maluha-luha sa pag-aalala si Garden at iniisip na nababaliw na ang Crown Prince. Naaawa siya sa kalagayan nito at di niya alam kung ano ang gagawin sa kanya. Agad na napansin ni Rockil si Garden na lumuluha at sinabihan ito na di siya nababaliw at tigilan ang kakadrama niya. Pasiga namang nabigla si Garden at nagtanong kung bakit magtutusok pa siya ng karayom. Sinabihan ni Rockil si Garden na okay lang daw habang tinutusok ang karayom. Biglang labas ulit ang notification window at nagsasabing matagumpay daw niyang nagawa ang pag-acupuncture sa Yunmen Acupoint. Lumabas din sa notification na ang paninikip ng kanyang dibdib daw ay bahagyang lumuwag. Sunod-sunod ang tusok ng karayom ni Rockil pababa sa kanyang braso. Nakangiwi na naman siya sa sakit na di niya inaasahan na mas lalo pala masakit. Dahil sa nasasaksihan, napadasal na lamang si Garden habang nakaluhod sa harapan ni Rockil na nakahiga sa kama. Pinagdasal niya na bantayan ang Megentano Imperial Family's Crown Prince sa mabilis na paggaling ng kanyang pagkabaliw. Di dapat siya magkasakit, wala siya sa kanyang sariling katinoan at sinasaktan ang kanyang katawan. Nabanggit din niya na pati siya ay baka mawala na rin sa katinoan kakaisip. Nakatitig naman si Rockil sa kanya habang di moari ang sinasabi ng kanyang personal doctor na si Garden. Muling dumiretso ng tingin at handang tapusin ang kanyang proseso ng pag-acupuncture. Una, Shabay Acupoint, Chanfo Acupoint, Kungsui Acupoint, at Yuji Acupoint. Bigla na namang lumabas ang notification window na sinasabing dahil sa kanyang acupuncture skills, bahagyang tumaas ang kanyang acupressure points. Na parang ang iyong baga ay nagpapamasahe sa massage chair. Ipinapakita na ang kanyang mga baga ay nagiginhawahan habang nakaupo sa massage chair. Nagagalit na nagtataka naman si Rockil kung bakit massage chair napili ikumpara ng system ang kanyang nagawang acupuncture habang binabasa ang mensahe sa kanyang notification window. Nagtataka din si Rockil kung bakit di man lang ito nagbigay kahit isang HP sa kanya. At pinagpatuloy pa niya ang kanyang acupuncture para ito ay tapusin na. Chai's Acupoint. Tinusok ni Rockil ng karayom ang ilalim ng kuko ng kanyang hinlalaki. At sinabing ang acupuncture treatment ng left meridian ay matagumpay na natapos na. Makikita na may dalawang binata na may dilaw na buhok sa isang entablado na natututukan ng spotlight. Sinimula ng pagkumpas ng kamay at paa. Lumabas sa notification window na ang kanyang baga ay isinasagawa ang tap dance. Ipinapakita ang isang lalaki na may pulang mahabang buhok na nakatirintes na nakapantulog, tila nakikinig sa kanila habang nakahiga na tila ba di makatulog. Habang masayang-masaya namang pinapakita ang kanyang mga baga ay sumasayaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito ay nasusura na ang itsura ng lalaking may pulang buhok dahil tila ayaw nila tumahimik sa kanilang ginagawa. Lumabas sa notification na ang organ na responsable sa paglabas ng dumi ay sumasang-ayon na sa pamamagitan ng pagtatap dancing ng kanyang mga organ ay nagising na. Napahinto ang dalawa sa pagsasayaw dahil sa narinig na boses. Makikita ang isang lalaking may hawak na instrumento pantugtog ang sumisigaw at tinatanong kung anong ginagawa nila. Makikita na may weird na shades at sombrerong pansayaw ang lalaki at tinatanong kung bakit sila nang iwan. Makikita sa susunod na larawan na ang lalaking ito ay siya ding lalaki na may mahabang buhok na tila nanririndi sa ingay kanina. Nakisabay na rin sa pagsasayaw ng tap dance ang lalaking may mahabang buhok, habang masayang sumasayaw din ang dalawang binata na may dilaw na buhok. Lumabas sa notification window na ang large intestine ay perpektong sumasang-ayon sa rhythm, ipinapakita ang kahangahangang pagsang-ayon ng paggalaw. Nagtataka naman si Rockil kung ano daw ang ginagawa nila. Muling nagpop-up ang notification window at sinasabi na ang large intestine niya ay binigyan siya ng 100 HP. Ang baga niya ay binigyan siya ng 200 HP. Ipinakita naman ang kanyang kabuoang HP na 600. Napagtanto dito ni Rockil na ngayon ay large intestine ang napaganya niya. Lumabas ulit sa notification window, sinasabi na ang kanyang HP ay kaya nang makapag-unlock ng skills. Ang skills na pwede niyang i-unlock ay nakadepende sa kanyang kasalukuyang kaalaman o kakayahan.
Tinanong sa notification window kung gusto daw niyang makita ang listahan ng mga pwede niyang ma-unlock na skills. Napaisip siya bigla. Iniisip niya na parang mga swordsman ba ito sa mga games na paghampas ng espada ay may ilalabas na kapangyarihan. O kaya mage naman na kayang mambato ng ball ang apoy gamit lamang ang isang staff sa pamamagitan ng pagbanggit ng spell. Pinili niya ang yes nang walang pag-aalinlangan. Sabay pindot sa katagang yes sa notification window. Ipinakita sa screen ang mga skills na pwedeng i-unlock. 1. Pulse reading. 2. Acupuncture. 3. Kapang. 4. Moxibustion. 5. Preparing herbal tonic. 6. Herb identification. 7. Herb hunting. 8. Brew medicinal liquor. 9. Requesting medical treatment fees. 10. Asrehan core technique. Napatawa si Rockil sa kanyang nakita dahil itong mga ito ang mga gawain niya nung siya ay doktor. Ang pinakaunang proseso ng pagpapagaling ay ang diagnosis. Magaling na diagnosis lamang ang makakapagtukoy ng tamang paggamot. Pinindot niya ang pulse reading. Lumabas sa notification window na nasabi na pinili niya number 1, pulse reading. Skill unlocked stage 1. Kabayaran 500 HP. Natitirang HP, 100. Ipinakita din sa system na ang kanyang kaalaman at kasanayan ay nakapag-unlock ng skill. Pulse reading level 1. Sa pamamagitan ng pagdama sa pulso ng tao, maaari niyang malaman ang kalagayan ng kalusugan. Makikita ang resulta sa pag-check ng basic overall health check report. Mula sa Windows na nabanggit ang overall health check report, nakakuha ng idea si Rockil na basahin muli ang kanyang pulso. Sinimulan niyang pakiramdaman ang kanyang pulso. Nag-pop up sa window ang pagsisimula ng pagbabasa ng pulso. 5%, 45%, 85%, 100%. Lumabas sa window. Basic overall health check report. Target, Rockil Adrian Megantano. Race, human. Gender, male. Age, 21. Height, 176.2 cm. Weight, 53.3 na kilo. Blood type, RH plus 0. Total score for the 5 viscera, F. Total score for 6 entrails, G. Pangkalahatan, SS rank basura. Inaasahang araw ng buhay, 91 days. Nagulat siya nang malaman na 71 na araw na lang ang natitira sa kanya. Napahawak siya sa kanyang mukha. Inaasahan naman niya na maiksi na lang ang natitira sa kanyang buhay, pero hindi sobrang ikli tulad ng 3 buwan na mas maikli pa sa postpaid plan ng mga network. Ngunit, hindi papayag si Rockil na mamatay na lamang ng ganito. Muling itinusok ni Rockil ang mga karayom sa kanyang katawan ng pakanan ng picot habang ginagamit ang reinforcing reducing method at huminga habang tinatanggal ang mga karayom gamit ang respiratory and supplementation method. Matapos, muli niyang ibinaon ang huling karayom sa ibaba ng kanyang kuko bilang huling proseso. Muling nag-pop up ang Windows. Sinasabing nadagdagan ang kanyang buhay ng 1 araw. Ipinakita na 72 na araw ang kanyang inaasahang natitirang buhay. Laking gulat niya nang makita na epektibo ang kanyang ginawa. Kaya't nakaisip siya ng paraan. Muli niyang kinuha ang karayom at muling ibinaon sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, sa kabilang parte naman ng kanyang katawan ito ibinaon. Masayang-masaya si Rockil nang matapos niya ang proseso ngunit tila may mga dugo na lumabas sa kanyang bibig. Biglang lumabas ang notification window na nagsasabing ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng stress dahil sa sunod-sunod na pag-acupuncture. Nagbigay ng instruction ang Windows na base sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang katawan, pinapayuhan na gawin lamang ang acupuncture kada 3 araw. Labas dugo na naman ni Rockil sa bibig nang malaman ng patakaran, hindi pala uubra na paulit-ulit na acupuncture para gumaling siya. Di naman mawari ang reaksyon ni Garden dahil nakikita niyang duguan ang bibig ng kanyang alaga. Sa kabilang banda, ang mga binata na may dilaw na buhok, at lalaki na may mahabang pulang buhok, tila nanlulumo dahil sa ginawa ni Rockil. Sinasabing kailangan ng kanyang katawan ng sapat na lakas para makayanan ang pagpapalakas ng nerves at meridians habang isinasagawa ang acupuncture. Pero ang kanyang katawan sa kasalukuyan. Ipinakita ang 1-200 na health bar, na kung sa gaming ay piso na lang ang natira. Napagtanto ni Rockil na epektibo ang acupuncture. At kanya ding napagtanto na ang kanyang problema, ang kahinaan ng kanyang katawan. Sa kanyang pagkakalkula, kailangan ng 3 araw para makarecover ang katawan at muling isasagawa ang proseso ng pag-acupuncture. Kung magagawa niya ang pag-acupuncture kada 3 araw, inaasahan na kada proseso ay makakadagdag ng 1 araw sa kanyang buhay. Maaring madagdagan ng 1 buwan ang kanyang buhay bago siya mamatay. Pero hindi ito sapat dahil ganun pa rin, malapit pa rin siyang mamatay.
Kailangan niyang makaisip ng paraan. Pinakamabilis at pinakasiguradong paraan at buong kumpiyansa niyang binanggit ang salitang consumables.